Good morning po sa bawat isa sa atin. Isa na namang edisyon ng Morning Devotion ng ating matutunghayan para sa araw na ito ng Friday the 13th, 2023. At kung sa iba ang paniniwala ay hindi maganda kapag Friday the 13th, tayong mga lingkod ng Panginoon ay laging pinagpapala, laging sinasamahan ng ating Panginoon, kaya naman nagpapatuloy tayo anuman mga sitwasyon ang ating na-encounter, kasama natin lagi ang Panginoon. Sa umagang ito, ang aking babahagi ay ang sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Pilipos, chapter 1, verse 20. Ganito ang sinasabi: ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mamuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. So dito po sa Pilipos chapter 1 verse 20 ay nalalapit na ang pagpanaw ni Apostol Pablo. At bilang lingkod ng Diyos ay ini-evaluate niya yung kanyang sarili kung meron po ba siyang mga hindi nagawa, meron po ba siyang pagkukulang sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ang nais niya ay laging mabigyan ng karangalan ang ating Panginoon. So ngayon, sa bawat isa sa atin, para sa umagang ito ng ating morning devotion, bilang mga lingkod at tinawag ng ating Panginoon, ano ba yung dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay dito sa lupa? Ano ba yung main reason why na tayo ay naging lingkod ng Panginoon? Dito ay ang sabi ni Apostol Pablo, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin. So tayo po ba ay naglilingkod ng may katapatan sa ating Panginoon? Sinasabi natin tayo ay mga Kristiyano, ngunit nakikita ba sa ating mga buhay yung pagiging mananampalataya? Na-identify ba na tayo ay mga lingkod ng ating Panginoon? Meron ba tayong pangungusap na punong-puno ng pag-ibig at kapag napakinggan tayo ng tao ay mabibless sa ating mga pangungusap? Very challenging po ang pagiging isang mananampalataya. At tulad ni Apostol Pablo, ang sabi niya dito, ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. So sa lahat ng instances ng ating buhay, ano yung dahilan kung bakit tayo tinawag ng ating Panginoon? Upang mabigyan natin ng karangalan ang ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, yung ating mga ginagawa, ito ba ay nagdudulot ng karangalan sa ating Panginoon? O nawa sa ating pamumuhay sa mundong ito, ang lagi nating isipin ay yung nais ipagawa sa atin ng Diyos. Huwag tayong magkulang sa ating mga tungkulin, mabigyan natin ng karangalan ang ating Panginoon. So, purihin ang Panginoon sa umagang ito ng ating morning devotion at nawa ito ay magbigbigay ng inspirasyon, ng kalakasan, ng guidance sa bawat isa sa atin bilang mga lingkod ng ating Panginoon. So dumako na po tayo sa ating prayer time. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito ng Friday the 13th.
na kung saan muli mo kaming tinawag upang makibahagi sa aming morning devotion sa umagang ito. Thank you po, dakilang Diyos, dahil napakaganda po ng aming narinig sa buhay ni Apostol Pablo. Nang sabi niya, kaya siya narito sa lupa ay upang dulutan ka ng karangalan at ang nais niya ay huwag magkulang sa kanyang task na ipinagkatiwala mo sa kanya. Dakilang Diyos, tulungan mo kami na gawin ng may katapatan ang aming mga buhay sa iyo. Patuloy naming isagawa ang nais mo sa bawat isa sa amin. At nawa ang aming buhay ay nagdudulot ng karangalan sa iyo. Tulad ng mensahe mo sa aming morning devotion sa umagang ito. Pinagpipray ko po ang iyong mga anak na humihingi ng magandang kalusugan. In the name of Jesus, pagalingin niyo po sila. Ang mga humihingi ng blessing, pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos. At ganoon din po ang lahat na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan para sa araw na ito, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Marami pang maliligayang kaarawan ang dumating sa kanilang buhay. Pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na dumaranas sa mga matitinding trials na mga obstacle sa kanilang buhay. Tulungan niyo po sila na ma-overcome ang lahat ng ito. Ganon din po ang nangyayaring gulo sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Panginoon, Palestinian. Tulungan niyo po na matapos ito sa madaling panahon. At walang mga mass destruction, mga nuclear weapon ang magamit sa kaguluhang ito. Marami pong salamat. Samahan niyo kami sa buong maghapon. Huwag niyo po kaming iiwan. Huwag niyo po kaming pababayaan. At nawa magtagumpay po kami sa lahat ng aming gagawin. I-bless niyo po ang kabuuan ng CRC family, ang kanyang ministerial staff, ang multimedia team, ang bawat lay organization. Ganon din po, pinagpipray ko po ang lahat ng mga churches na gumagawa ng ganitong broadcast. I-bless niyo po at nawa maging powerful at maging fruitful para sa lahat ng mga nakikinig at nakikibahagi. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo para sa ating edisyon ng Morning Devotion para sa araw na ito ng Friday the 13th. Lagi nating tatandaan na mabuti ang Diyos noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses, at lagi nagsasabing, mabuti ang Diyos noon, ngayon, at magpasawalang hanggan. God bless everyone. Paalam!